Kamakailan po ay in-announce ng Department of Interior and Local Government or DILG ang pagkakaroon ng centralized emergency number gamit po ang Unified 911 hotline. Pwedeng tumawag sa Unified 911 hotline ng 24/7 at saan man lugar sa bansa ng libre para sa agarang pagresponde sa lahat ng klase ng emergency situations. Kaya mahigpit po na pinagbabawal ang pagtawag sa 911 ng walang totoong emergency o kaya naman ay para lang mang-prank. Kaya naman po ngayong umaga sa Legally Yours, kasama po natin ng isang abogadong magpapaliwanag kung anong batas ang nagbabawal sa 911 prank calls at kung ano ang kaukulang parusa at penalties para sa mga gagawa nito. Kaya welcome back to Attorney Alyssa Aviles Badaguas! Yes! I got it on the first try! Attorney Alyssa, welcome back! Good morning po. Kamusta po kayo? Okay naman po. Okay, iba naman ang ating pag-uusapan ngayon. Unang-una, paalam nyo po sa ating mga kada kung anong ibig sabihin ng prank call ayon sa batas. Ito pong prank call, wala po siyang specific definition, ano? Pero based sa kanyang termino, ang prank call po ay ito ay yung repeatedly calling someone or a department, ganon, for example, tapos you suddenly drop the call. Or minsan naman, tatawag ka dito just to make false reports, di ba? Or magbibigay ka ng mga peke at hindi naman totoong nangyari na mga sitwasyon at re-respondehan nyo ng ating kinauukulan, hindi naman pala totoo. So, yun po ang tinatawag natin ng mga prank calls. Okay. Meron po kayong binitawang salita, repeated. Kailangan po ba repeated or is once enough in order for you to be considered a prank caller? Meron po kasing isang, para po siyang adapted lang po ito sa definition ng ibang bansa, no? At least 3 times po ang aking nabasa doon or napag-aralan. Kasi if it is a single call, hindi po natin masabi siyang agad na prank call. Correct. Maaaling naputol lang or drop call lang ito nang hindi sinasadya. So, it must be a repeated event, inulit-ulit mo siya at with the intention na hindi mo siya talaga itutuloy ang pagtawag. Ibig sabihin, you are just pranking, no, the hotline. That's a very, very good point, Yes. Attorney Alyssa. Meron po bang batas na nagpaparusa sa mga tao nagpa-prank call, lalong-lalo na sa mga 911 emergency numbers? Yes. Setting aside po muna natin yung pagtawag sa 911 hotline, marami pong mga batas na maaaring sumakop sa mga prank callings. Okay. So, ano-ano po yun? Kasi dahil nga wala po tayong specific law governing prank calls, so maaari siyang pumasok sa iba't ibang mga batas ng Pilipinas. For example po, sa Revised Penal Code, depende po sa purpose. Ano ba ang purpose? Bakit ka nag-prank call? Number 1, pwede po yan na ang example nito, unjust vexation. Kasi gusto mo lang mang-annoy or mang-irritate ng iba. So, pwede po yun, number 1. Number 2, pwede din siyang pumasok sa libel. Kung tumatawag ka at sisiraan mo lang yung taong tinatawagan mo, prank call din po yun na makukonsidera natin. Ano pa, pwede din po na vowsy. Tumatawag ka sa iyong partner or sa iyong anak ng paulit-ulit and you stalk them. Or pwede din po sa Safe Spaces Act. Ibig sabihin po, ito yung mga gender-based na mga panlalait. Ngayon, going back po, dito sa prank call for 911 hotline, ito naman po ay governed ng PD 1727. Ano po yung PD? Ito po ay Presidential Decree. So matagal na po itong batas na to. Ito po ay na-implement pa noong 1980. Yes, so ito pong PD 1727, it is commonly known as the Anti-Bomb Joke Act. So napapaloob pa rin po yan doon, maski hindi naman tungkol sa bomba o kaya mga other explosives. Kasi first part po ng batas na ito, sinasabi na you are maliciously spreading false information using communication devices. For example, yung telephone or email or mail, pwede rin po by word of mouth. So yun po, covered po siya doon. Kaya since ito pong 911 hotline, ito po ay na-implement lamang noong 2018 under Executive Order 56, no? Series of 2018, na-institutionalize po na gagamitin na ng Pilipinas ang 911 na number bilang contact point for emergencies. So yun po, under pa rin po siya ng
PD 1727. Yun. According to that law, attorney, ano po ang parusa or penalty para sa mga lalabag ng 1727? So under PD 1727 po, ang parusa po dyan ay imprisonment. Wow. Yes, imprisonment of not more than 5 years and or both. Meron din po yan na penalty amounting to 40,000 pesos. So, pwede ka nang makulong, pwede ka pang mag-penalty na amounting to 40,000 pesos. Wow, Just seryoso by pala. making, yes, just by making prank calls. May bail po ba sa mga taong mapapatunayang nag-prank call? In this day and age, meron na talagang caller ID. It's so easy to determine this. Yes po. Since sabi ko nga kanina, ito pong batas na ito ay na-implement pa noong 1980, medyo mahigpit po yan dahil yan po ay non-bailable offense. Wow. So habang naghihintay ka ng trial mo, yes. nakakulong ka. Yes, opo. Unless magkaroon na po talaga tayo ng batas specifically for prank calling, baka po maamyendahan yun, baka naman hindi na ganun kabigat ang penalty for bail. Kung sakasakali pala, simula nung in-announce ng DILG na magiging nationwide emergency number na ito last week, attorney, they've already received 30% of the 58,000 na gumamit na prank callers. Yes po. Medyo Ganun kadami. marami-rami itong kailangan nilang kasuhan Yes, ito. opo. Sino po ang magpo-pursue ng case against Ang mag-i-initiate po talaga niyan is the government. So kung sino yung implementing agency. On that matter po, it's the PNP under the DILG. Tapos pwede rin po na DITC, possible, or NTC, yan. Imagine, 30% nung 58,000 na tumawag ay prank callers lamang. Yes, Pero meron opo. naman talagang mga nahuling mga kriminal using the 911 emergency number. Yes po. Opo. Oo. Pero ito nga po, sabi po ng DILG na kapag ginamit daw po nila itong number na to, ang 911 for a prank, they will be permanently flagged after a single false call and deprioritized in future emergencies. Paano kaya yun, attorney, kung halimbawa, it's the same line, but a different individual calling? Material. Isn't this a little harsh? Yun nga po ito po ay harsh, pero somehow meron po tayong responsibility na pag-ingatan ang mga may-ari natin. So on that instance, yung mga cellphones po natin, no? Kasi yun po ay under the SIM Card Registration Act, dapat po ito ay rehistrado sa sarili nating pangalan. So hindi po dapat natin ito pinapagamit sa mga ganong instances sa ibang tao. Kasi po may mga risk na nakakabit doon. Ngayon, in cases naman po na, for example, ito ay nawala lang, nanakaw sa'yo, or unintentionally nagamit ng ibang tao, ng bata. So sa tingin ko po ay hindi naman ganoon kabigat ang magiging parusa sa'yo ng DILG. You can appeal, you can always appeal, you can file for an exemption, say for example na it is unintentional, wala ka namang intention talaga, namang prank, no, sa ating gobyerno. Correct. Pero po, kadikit po noon, responsibilidad kasi natin pag-ingatan yon. So, somehow, hindi natin masasabi na totally tayo ay walang kasalanan kung bakit siya napapunta sa ibang tao. That's right. Kung ganun, attorney, saan po kaya ang apela nito? Yan po ay directly nasa DILG. Sa kasi sila po, DILG yes, sila the implementing mag-a-appeal. agency. Yes. And based naman po doon sa pagkakaintindi ko sa sinabi ng ating DILG secretary, hindi naman totally tayo pagbabawalan or hindi na tayo maa-assist, no, ng 911. Hindi nga lang po tayo mapaprioritize. Yes. So, based doon sa kanyang interview, ang sabi niya, if you try to call again, mapupunta ka na doon sa dulo ng listahan. Ang ating napapriority na ay yung iba na wala namang bad record. Tama. Yes po. Kasi, let's ipaintindi po natin sa ating mga kada, bakit ba napaka-importanteng isave lamang itong number na to for emergency purposes for which it was created? Yes, napaka-importante po nito kasi unang-una,
kung po tayo ay mangpa-prank lamang gamit itong 911 hotline, masasayang po ang resources ng ating gobyerno, 'di ba? Yun po ang number 1. Number 2 po, yung pong mga totoong meron namang emergency ay hindi mabibigyan ng priority dahil po tayo ay nangpa-prank lang, 'di ba? Tumatawag tayo nang wala naman dahilan. So, those are the 2 main reasons kung bakit dapat nating hindi gawin yon, no? Hindi tayo dapat nang loloko kasi kaya po yan ginawa ng batas, pinirmahan po yan noong 2018 para po din sa kapakanan nating lahat. Tama. So, yung kapakanan na marespondihan agad kung anumang klaseng emergency meron tayo. Tama. At yun nga po, meron kasing batas. So, dapat po nating sundin kasi nandyan yun. And to add up, nandyan din po yan sa ating Philippine Fire Code na bawal din po talaga na nagpa-prank call na on a certain area, merong sunog. So, yun po yung mga iniiwasan natin. Tama. Kaya mga kaada, narinig nyo na po kay Attorney Alyza mismo kung ano ang mga karampatang parusa dito. Medyo mabigat, pero mas mabigat kung sa araw or sa oras na kayo naman ang mga ilangan at kayo nang pa-prank before, Yes, opo. baka wala nang tumulong o rumusponde sa inyo. Mas mabigat Yes po, yun, hindi opo. po ba, Attorney Alyza? Maraming salamat po for coming over again. Thank you po. And please reminder, Kadas po, kung paano po kayo pwede makontak. You may contact me po on my social media account, Facebook po, a.avileslaw, yun po. And if you have any questions, I will respond po on that page. Thank you very much. Mabutit may oras pa si Attorney Alyza sa atin at kung saan ko nakikita to ini-interview. Mga kadang, Unified 911 Emergency Hotline po ay nandyan para gamitin for emergency reasons. Kaya huwag po natin gawing biro ang pagtawag sa numerong yan. Dahil ang posibleng kapalit nito ay kapahamakan ng mga taong tunay na nangangailangan ng tulong mula dito. Let's get together, Sunnet 25. Sunnet 25.